Sa patuloy na kampanya laban sa komunistang teroristang grupo at pagsisikap na mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa lalawigan ng Bukidnon at Agusan del Sur, nakapagtala na naman ng tagumpay ang 4th Infantry Diamond Division na kung saan ay isang CPP-NPA terrorist o CNT ang nasawi at nakakuha pa ng 8 armas sa magkakasunod na focused military operations noong Setyembre 22 at Setyembre 24. Ito'y matapos na enkwentro ng tropa ng 26th Infantry Battalion na pinamumunuan ni Lieutenant Colonel Sandy Maharocon sa ilalim ng operational control ng 403rd Infantry Brigade ng 4ID ang mahigit kumulang 5 CNTs sa Barangay Gibonon, Esperanza, Agusan del Sur noong Setyembre 24 na nagresulta sa pagkasamsam ng isang M16 rifle at pagkamatay naman ng isang CNT na kinilalang si Madagi Tumanan na residente ng Barangay Yurica, Hinguog City, Misamis Oriental. Sinabi ni Lieutenant Colonel Maharocon na ang labi ng nasabing CNT ay natulungan ng mga kasundaluhan na maiuwi sa mismong barangay nila at na-turn over sa opisyales ng barangay noong Setyembre 26 ng umaga at naihatid na rin sa kanyang pamilya upang mabigyan ng disenteng libing bilang pagtalima ng kasundaluhan sa striktong pagrespeto sa karapatang pantao na kabaliktaran sa aksyon ng mga kasamahang CTG o Communist Terrorist Group na iniwan at inabandona na lamang ang labi matapos gamitin at itulak sa kamatayan nito. Samantala, noong Setyembre 22 naman, nakaenkwentro ng tropa ng 8th Infantry Battalion sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Anthony Bacus sa ilalim ng operational control ng 403rd Brigade ang mahigit kumulang 7 CNTs sa sitio Kamakam, Barangay Buntongon, Impasugong, Bukidnon na nagresulta sa pagkasamsam ng 2 armas at karagdagang 4 pa na armas matapos makadiskubre ng arms cache sa isinagawang masusing search and clearing operation malapit sa Sapa sa mismong encounter site. Kabilang sa mga nakuhang armas sa engkwentro ay ang isang M1 Garand rifle, isang caliber 45 pistol, magazines na may mga bala, anti-personnel mine o APM na may fuse at detonating cord at ibang war material, habang nasamsam naman mula sa arms cache ang isang M16 rifle, isang M203 grenade launcher, isang caliber 30 M1 Garand rifle at isang caliber 22 semi-automatic pistol. Pahayag ni Lieutenant Colonel Bacus na ang mga residente mismo ang nagbigay sa kanila ng impormasyon na may mga presensya ng CTG sa kanilang lugar simula pa noong nakaraang linggo, kaya naman agad silang nagpadala ng maraming tropa para matuntun ang sinasabi ng mga residente. Dagdag pa niya na hindi titigil ang kasundaluhan sa pagsasagawa ng focused military operations upang masiguro lamang ang kaligtasan at payapang buhay ng mga mamamayan na malayo sa anumang banta ng CTG. Sa kabilang banda, sinabi ni 403rd Brigade Commander Brigadier General Michel B. Anayron Jr. na hinahabol nila ang mga natitirang miyembro ng tinaguriang North Central Mindanao Regional Committee o NCRMC na responsable sa maraming karahasan at pangingikil sa mga komunidad na nagdudulot ng malaking banta sa kapayapaan sa probinsya ng Bukidnon at Misamis Oriental. Bukod dito, nakipag-ugnayan din sila sa iba pang ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan ng Agusan del Sur at Misamis Oriental para sa tulong na maibibigay ng pamahalaan para sa mga naulila ng nasawing CNT. Sa mensahe ni 4ID Commander Major General Jose Maria R. Cuerpo II, binigyang diin ito ang hindi matatawarang pagsisikap ng Diamond Troopers na nagbunga ng maraming positibong resulta sa mga focused military operations, mga hakbang sa pagkamit ng pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran sa 2 rehiyon ng Northern Mindanao at Caraga. Dagdag pa nito na nananatili ang pangako ng 4ID na gagawin ang lahat ng kanilang makakaya na makatulong sa pagwawakas sa insurhensiya sa bansa, lalo na sa kanilang Area of Responsibility o AOR. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Ella Rivera, 4ID News.